Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento natin for today. And today is Sunday. Oo, kahit na Sunday meron tayong upload today, nakakagana naman talagang mag-upload. Kasi ilang araw din tayong nawala, di ba? Sana tuloy-tuloy na ang sipag natin. Sana tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho at nang tuloy-tuloy din ang ating koneksyon, di ba? Nako, unang-una sa lahat, nais ko pong mag-thank you, lalong-lalo na doon sa mga nanood at nakinig ng ating part 1 at part 2 na storya ni Sachi. I hope na nagustuhan nyo yung storya niya. Ang dami kong nare-receive na comment, meron ding mga emails regarding the story. Maraming thank you po sa inyong lahat. At syempre, bago tayo pumunta sa ating kwento, ang atin ng nakasanayan na pa-shoutout ninyo, ating babasahin dahil alam ko naman talaga na isa ito sa mga pinakahihintay ninyo kung mababasa na ba today ang inyong mga pangalan. Kasi ang tagal-tagal nyo nang nagko-comment. Anyways, thank you at hindi pa rin kayo nagsasawa sa pagsuporta nitong ating channel. Thank you dahil hindi kayo nagsiskip ng ads. Kung nagsiskip man, yung medyo malayo-layo na at hindi sa lahat ng oras, thank you so much po. At lalo na doon sa ginagawa tayong background, sa kung ano man ang ginagawa nila, natutulog man, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, nagtatrabaho at kung ano-ano pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, bilang pasasalamat, babasahin natin paunti-unti ang inyong mga shoutout. Hello sa mga listeners at viewers natin from Mariveles, Bataan. Maraming salamat sa inyo. Gloria, thank you so much. Shumi, Chris Aurelia, maraming salamat. Sabi niya, once a cheater, always a cheater. Naniniwala po ba kayo dyan? Sabi ni Steve Harvey, lahat naman daw ay may pagkakataong magbago. Naniniwala ba kayo na yung mga cheater, merong mga point sa buhay nila kung saan magbabago din ang kanilang pagiging cheater? Ganon. Anyways, hello kay Veron Amparo, Marlene Malakura, maraming salamat. Josephine Valerio, hello rin kay Merchie Vlog Bukalig, maraming Bukalig, hindi pala Bukalig. Hello po, Evangeline Bautista, Nexie Kiha, maraming salamat Nexie, parang first time kong mabasa ang iyong pangalan at puro sad face yung comment niya eh. Leonie Hiso, maraming thank you sa iyo at maraming salamat din kay Erica Montes, SP Amor Groyal, thank you sa iyong pakikinig. Hello din kay Beth Aranwes, maraming salamat at hindi ka rin nagsasawa sa pakikinig sa atin. Connie Bathan, 1417, maraming thank you sa iyo. G. Mercadejas, maraming salamat. Lizelle Baracuel, thank you so much sa iyong pakikinig at syempre sa lahat po ng nag-comment sa ating mga previews sa mga videos. Oo, marami tayong nare-receive na mga comment mula sa previous videos natin. Thank you po. Ezekiel Marie, thank you so much. Queenie Mayhel Bolingo. Tama po ba? Or Gel Bolingo. Hello sa mga taga Digos City. Maraming salamat. Hello rin kay Gail Easy. Thank you so much sa iyo. Simon of Korea. Maraming salamat. Renefe Pelorina from Dubai. Maraming thank you din, Rinefe. Hello din kay Lincel Bayaka. Maraming thank you at lagi kayong nakikinig. Sa lahat po ng mga new subscribers natin, kasi nakikita kung unti-unti tayong dumadami dito, unti-unting dumadami ang ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Oo nga pala, nasa 56,000 subscribers na po tayo. Thank you talaga sa lahat ng inyong mga suporta. At kung meron pa po kayong nais na marinig o kung meron po kayong mga suggestions, pwede nyo pong i-comment o i-email lamang sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag po kayong mag-atubili dahil binabasa po namin lahat yan. Kahit na paminsan-minsan lang ako nagre-reply ng mga comments. Kadalasan hindi kasi busy. Pero rest assured naman na binabasa ko yung mga komento nyo. Nakakaabot yun sa kaibuturan ng aking puso. Ganon. Diba? And since today is Sunday, wag nating patagalin at tayo ay pumunta na agad sa ating storya for today dahil alam kong excited na kayong lahat. Kayo po ba, meron po ba kayong nararamdaman na kailangan nyong i-let go? O meron po ba kayong minamahal na dapat nyong palayain
mula sa pagkakagapos ng inyong pag-ibig. Char! Huwag na nating patagalin. Eto na ang inyong inaantay na programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, ang tunay na kahulugan daw ng pag-ibig ay pagpaparaya. Sabi nila, kailangan mo raw palayain ang isang tao kahit gaano mo pa kagustong makasama ito. Pag nagmahal kasi tayo, gusto natin ay lagi natin silang nakikita, laging nakakasama. Pero paano kung hindi naman ikaw ang gusto niyang makasama? Paano kung hindi naman ikaw ang laman ng kanyang puso? Paano kung ang tanging gusto lang niya ay makalaya mula sa iyo? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga solid supporters niyo na araw-araw ding nag-aabang ng mga bagong kwento na iyong ini-upload sa iyong channel. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J. Please bear with me po dahil hindi ko po talaga alam kung papaano ang magsulat ng sarili kong kwento. Actually, Mama Mia, January pa this year nung simulan kong isulat ang kwento kong ito. Araw-araw, binabago ko po kung paano ko sinisimulan. Araw-araw, sumasakit po ang ulo ko kung paano ko ba uumpisahang i-share itong aking storya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ilang beses ko na rin pinag-isipan kung itutuloy ko pa ba ang pagsishare ko ng sarili kong storya ng buhay. Pero naisip ko, dapat ko nga siguro itong i-share para nang sa ganun, kahit konti ay mabawasan man lamang ang bigat na aking nararamdaman. So here goes nothing. Way back October 2018, Mama Mia, meron po akong nakilala. Actually, matagal ko na siyang nakikita. Kaya lang October 2018 nung magkaroon kaming dalawa ng connection. Ako po ay isang accountancy student. Third year na po ako noon. Meron po kasing program sa school namin na yung mga senior ay willing na mag-tutor ng mga juniors o mas mga nakakababang mga baitang. Yung mga first year at second year, pwede naming turuan ng mga bagay na alam namin. Ang totoo niyan, Mama Mia, gustong-gusto ko talagang magturo kahit na sabihin pa nating accountancy ang kurso ko. Ang tingin ko kasi noon, kapag nagtuturo ako ay may natututunan din ako. Parang mas tumatalas ang aking memorya at isipan at parang mas lumalalim pa ang pagkakaintindi ko sa bawat leksyon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may nag-text sa akin. Hi, pwede po bang magpa-tutor sa'yo? Yun ang exact words na kanyang sinabi. Hello? Sino to? Tanong ko. Sorry kuya, pero ano po ako first year. Medyo nahihirapan kasi ako sa mga subjects ko, lalong-lalo na sa major ko. Sabi niya. Oo naman. Pwede akong magturo sa'yo? Of course, free naman ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, kahit marami akong club na sinasalihan noon sa paaralan, ay namamanage ko pa rin ng mabuti ang aking oras. Siguro ganun talaga kapag wala kang love life. Siguro ganun talaga kapag wala kang girlfriend. Nagagawa mo lahat dahil meron kang oras sa lahat ng bagay. Nung nagka-girlfriend kasi ako noon, Mama Mia, ay nawalan ako ng oras maging sa aking pag-aaral. Dahil lahat ng oras ko ay gusto ko ginugugol ko lang sa babaeng mahal ko. Nag-reply naman siya, Mama Mia, at nagpasalamat dahil pumayag ako na mag-tutor sa kanya. Nagkausap kami at nagkasundo na around 3 p.m. kaming magkikita sa mall. By the way, nung pumayag ako na magpa-tutor siya sa akin ay bigla niya akong tinawagan. Kaya alam ko nung mga time na yun, Mama Mia, na babae ang magpapaturo sa akin. Babae ang nais na magpa-tutor sa akin. Actually, that time, Mama Mia, ay ayoko talaga ng 3 p.m. tapos sa mall pa. Kaso ewan ko ba, bakit nung marinig ko ang boses niya ay parang gusto ko nang makita siya. Pero ang totoo ay
Mama Mia, tinatamad ako nung mga panahon na yon. Ang gusto ko nga sana ay sa paaralan lamang kami. Ayaw mo bang dito lang tayo sa school? Sagot ko sa kanya. Kasi may kikitain din ako sa mall, kaya kung pupunta pa ako ng school matatagalan ako. Pero kung hassle sa'yo, pwede naman na bukas na lang, sabi ko. Hindi, okay lang. Magkita tayo mamaya 3 p.m. Sabi ko nang may pagkukunwari. Dahil lang totoong gusto ko talagang sabihin sa kanya noon, Mama Mia, ay gusto ko na kung magpapatutor siya sa akin sa malayo, di sinsanay sunduin niya ako o di kaya naman ay buhatin niya ako papuntang mall. Actually, Mama Mia, ay natatawa na lang ako sa isipang yun. Naisip ko, napakamalas ko naman. Luging-lugi ako sa mga kaklase ko. Kasi nung mga time na yun ay meron pong mga pa-free snacks sa school namin. Ewan ko kung anong meron. May pa-free cupcake, meron ring pa-free drinks. Unlimited. So kaming lahat ng magbabarkada ko ay pabalik-balik kaming pumupunta sa pila para pabalik-balik din kaming makakuha. Wala kasing listahan, Mama Mia. Basta pumila ka lang at kapag umabot ka na sa unahan ay bibigyan ka nila ng mga free stuff tulad ng cupcake at saka drinks at meron pang ballpen at notepad. Mama Mia, paminsan-minsan lang po may nagpapalibre at nagpapa-pre-taste sa amin. Kaya naman sinulit na namin yon. Hanggang sa hindi ko na namalayan, na-enjoy ko na ng todo ang pa-freebies na yon kasama ng mga barkada ko. Hindi ko na namalayan na mag-aalas 3 na pala noon. So nung sinabi ng kasamahan ko na mag-3:10 na ay nagmamadali na akong nagpaalam sa kanila at pumunta na ng mall. Dumating ako sa mall, Mama Mia, ng mga 3:30. Pagdating ko doon ay nag-text ako sa kanya na nandun na ako. Pero wala akong na-receive na reply. Nagantay ako ng mga more than 15 minutes sata yun pero hindi pa rin siya dumarating. Actually, Mama Mia, nung mga panahon na yun ay iniisip ko na baka prank lang ang lahat. Baka pinagtititripan lang ako ng babaeng to. Baka naman hindi niya to totohanin ang pagpapatutor sa akin. Hanggang sa Mama Mia, gusto ko nang umalis noon kasi feeling ko ay napagtripan ako at pinaprank lamang ako. Nung patayo na ako sa kinauupuan ko dun sa food court ng mall, ay bigla may dumating na babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Janice. Si Janice po, Mama Mia, ay maganda, matangkad at maputi. Gulat na gulat pa nga ako nung makilala ko siya nung papalapit na siya. Hindi ko akalain na siya pala ang magpapatutor sa akin. Mama Mia, si Janice po ay isang first year. At noong unang araw ng klase, nang makita ko siya ay hindi ko po ipagkakaila na nagkagusto na agad ako sa kanya. Crush na crush ko na agad siya pero hindi ko alam kung papaano ko siya lalapitan. Hindi rin naman kasi siya sumasali sa mga tutorial sessions namin. Kaya gulat na gulat ako ngayon dahil siya pala ang magpapaturo sa akin. Sa dinami-dami ba naman ng first year na pwedeng mag-reach out sa akin para magpaturo ay siya pa. Sa dinami-dami naman naming mga seniors at mga nasa mataas ng baitang na pwede niyang lapitan para magpaturo ay ako pa talaga ang naisipan niyang i-text. Well, Mama Mia, meron kasi kaming mga flyers na pinamimigay sa mga lower years namin. Yung mga first year at second year ay namimigay kami ng flyers kung saan nandoon ang mga contact numbers ng mga available at pwedeng mag-tutor. Marami po kami doon. Kaya ewan ko ba kung tadhana kung bakit ako ang napiling i-text noon ni Janice. Naisip ko nga noon, Mama Mia, baka may iba na siyang tinext kaya lang hindi na available ang mga ito. Pero kahit ano pa, wala na akong naging pakialam. Ang importante na lang sa akin noon ay ako ang maswerteng napili niyang i-text at maswerteng napili niyang maging tutor niya. Mama Mia, ang totoo niyan, noon ko pa ini-stalk ang kanyang Facebook account. Ewan ko pero hindi ko magawang pindutin yung friend request dahil natatakot ako na baka isnabin niya lang ang beauty ko. So yun, Mama Mia, lalaki ako. Pero kahit na lalaki ako ay naging
pabebe ako nung mga panahon. Parang automatic na na-turn on ang pabebe mode ko. Like, saan ka pa galing? Gusto kong tanungin sa kanya ng ganon, pero Mama Mia, pinilit ko talagang patatagin ang boses ko. Pinilit kong wag ipahalata sa kanya na na-excite ako na siya ang magpapatutor sa akin. Kanina ka pa ba? Sorry bumili pa kasi ako ng snacks natin. Naku, nag-abala ka pa, meron naman dito sa taas. Sinabi mo na lang sana ako nang bumili. Sagot ko. Ay, nakakahiya naman kapag ganun. Ikaw na nga tong aabalahin ko sa pag-tutor mo sa akin. Ako pa ba yung magpapalibre ng snacks? Sabi naman niya. Mama Mia, ang totoo ay wala naman po kaming hinihinging kapalit kapag nag-tutor kami ng mga lower years namin. Ang gusto lang talaga namin noon ay makatulong dahil alam namin kung gaano kahirap ang kurso namin. Tinagurian po kasing cream of the crop yung kurso namin sa mga undergrad courses. Lahat po ng kumukuha ng kurso namin kapag alam nilang lumalagpas ka na ng third year ay talagang tataas ang tingin sa'yo ng mga estudyante kasi alam nila kung gaano kahirap ang kursong accountancy. Hindi naman mahirap mag-add, minus, multiply, divide. Pero ang mahirap doon, Mama Mia, ay ang logic na kasama ng accounting. Ang mahirap doon ay kung paano mo iintindihin ang bawat problemang inihahain sa'yo. Kaya naman, ang sabi nga nila, accountancy needs maturity. Pero Mama Mia, kapag naman desidido kang matuto, ay malalaman at malalaman mo ang mga kailangan mo para mag-survive sa kursong ito. Kaya naman, ngumiti na lang ako sa kanya at nagpasalamat dahil naisip pa niyang bilhan ako ng snacks. Ang totoo ay busog naman ako sa cupcake at free drinks na binibigay dun sa paaralan. Pero ayokong sabihin sa kanya yun, Mama Mia, dahil ayokong mapahiya siya. Ayokong isipin niya na binabaliwala ko lang ang efforts niya para bigyan ako ng mga snacks. So yun na nga, umupo na siya sa may tabi ko at sinimulan na namin ang pag-aaral. Mama Mia, kinuha niya ang aklat niya. Akala ko ay konti lang ang hindi niya naiintindihan sa major subject niya, pero ang dami-dami pala niyang hindi alam at hindi naiintindihan. Ako naman, Mama Mia, sinisigurado ko talaga na medyo mahirap ang mga examples na ibibigay ko sa bawat pagtuturo ko. Dahil ang gusto ko ay matagalan pa kami sa ganong sitwasyon. Ang gusto ko ay matagalan pa kami na mag-uusap dalawa. Dahil ewan ko ba, nung nakalapit na siya sa akin, nung katabi ko na siya, pakiramdam ko, Mama Mia, ay naamoy ko na ang pinakamabangong babae sa buong mundo. Ewan ko kung pabango niya yun o talagang natural lang na mabango ang kanyang katawan. At dahil nga malapit na malapit kami sa isa't isa noon, ay hindi ko maiwasan na lalong kiligin at lalong mahulog sa kanya. Pero Mama Mia, kahit na kinikilig ako, kahit na tinatagalan ko, ay minimake sure ko naman na maiintindihan niya ang mga tinuturo ko. Gusto ko ay lumaki ang grades niya. Gusto ko ay matututo siya nang sa ganoon ay magkaroon naman kami ng koneksyon. Alam kong magpapasalamat siya sa akin ng bonggang-bongga kapag nakapasa siya with flying colors sa kanyang nalalapit na exam. Kaya naman Mama Mia, halos magtatatlong oras din ang lumipas hanggang sa natapos na kami sa isang topic. Ang totoo niyan ay nalungkot ako doon. Nalungkot ako dahil paminsan-minsan lang naman ang mga pagkakataong ganon. Ang mga pagkakataon na makasama mo ang babaeng gustong-gusto mo. Pagkatapos sinabi niya sa akin na uuwi na raw kami. At habang naglalakad kami, Mama Mia, palabas ng mall, ay sabi ko, ay lalapit muna ako sa isang coffee shop dahil gusto kong maki-wifi. Mama Mia, nagpaalam ako sa kanya. Bale, niliko ako ng daan para makapunta sa isang coffee shop na nandoon sa mall. Pero ang nasa isip ko noon, Mama Mia, sana sumama siya sa akin. Sana sumama siya sa aking maki-wifi. Nagdadasal ako ng palihim noon. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam ay mabilis pa sa 4:00
nasasagutin ng Diyos ang pinagdadasal ko. Dahil ang magandang dilag na kasama ko, ang sabi niya ay sasamahan daw niya ako dahil makiki-wifi din daw siya. Magsi-search din daw siya dahil meron daw siyang hinahanap. Ako naman ay kilig na kilig that time. Pagdating namin sa coffee shop kung saan may wifi ay marami kaming napag-usapan. Umorder na rin ako ng kape para sa aming dalawa. Then dun ko na-realize Mama Mia na maybe, just maybe, meant to be kaming dalawa. Kasi sa dami ba naman ang pinag-usapan namin, halos lahat ng bagay doon ay may pagkakapareho kaming dalawa. Like pareho kaming dalawa na single na. Pareho kaming dalawa na wala ng mga connection pa sa opposite sex. Oo, may mga friends pero nothing romantic at nothing committed. Kaya naisip ko noon baka bagay talaga kaming dalawa. Sa isip ko, Mama Mia, baka ito na ang tadhana namin. Baka ito na ang simula ng magandang pagtitinginan at magandang love story naming dalawa. Doon nalaman ko na parehas pala kami, Mama Mia. Parehas kami ng pinagdaanan sa mga naging exes namin. Parehas kasi kaming niloko. Parehas kaming ipinagpalit sa iba. Kaya naman nakaka-relate kami sa kwento ng isa't isa. Ang dami namin napag-usapan noon. Natatawa kami sa isa't isa, naiiyak, at syempre nagagalit sa mga pinagdaanan namin. Hanggang sa matapos ang gabing yun ay inihatid ko na siya sa bahay nila. Pero ayaw niya, Mama Mia, ang gusto niya lang ay ihatid ko lang daw siya sa may sakayan ng jeep. Magkabilaan kasi ang daan papunta sa amin, kaya magkaibang jeep ang sasakyan namin. Hindi na lang ako nagpumilit at pinasakay ko na lang siya ng jeep. At Mama Mia, mula nga nung araw na yun ay lagi na kaming nag-uusap at nagkikitang dalawa dahil marami siyang pinapatutor sa akin. Hindi lamang sa mga major subjects kundi maging sa mga minor subjects tulad ng math dahil sadyang mahina daw siya doon. Tinanong ko pa siya kung bakit siya nag-accountancy mahina pala siya sa math. Ang sabi niya yun daw ang gusto ng mga magulang niya sa kanya. Pangarap daw kasi ng mama niya dati na maging certified public accountant. Kaya naman wala siyang nagawa nung hindi siya nakapasa sa mga scholarship na pinag-applyan niya. At dahil mga magulang niya ang magpapaaral sa kanya, ang mga ito ang nasunod sa kung ano ang kurso na kanyang kukunin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay pinagpapasalamat ko sa Diyos kung bakit ganun ka-stricto ang mga magulang niya. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na naging mahigpit ang mga magulang niya sa kursong pipiliin niya. Dahil kung hindi, baka hindi kami nagkakilalang dalawa. Pero ito na nga, siguro ang tinatawag nilang tadhana. Kasi nga, di ba, sa dinami-dami ng pwedeng kurso, Mama Mia, pareho pa talagang accountancy. Sa dinami-dami ng pwedeng pag-aralan, pareho pa talaga ng school. Sa dinami-dami ng pwede niyang i-text para magturo sa kanya, number ko pa talaga ang napili niya. Nalaman ko yun, Mama Mia, dahil randomly lang daw siyang nag-choose ng number nung magte-text na siya kung sino ang pwedeng mag-tutor sa kanya. Ako daw ang unang number na i-denial niya at tinext niya. Meron pa siyang ibang tinext pero ako rin daw ang unang nag-reply. Kaya naman, masasabi ko talaga sa sarili ko na maybe this is destiny. Para sa akin, Mama Mia, sa bawat araw na magkasama kami, sa bawat araw na tinuturuan ko siya ay date na yon kahit hindi niya alam. Sa dinami-dami naming pinag-usapan at sa dinami-dami kong itinuro sa kanya, pakiramdam ko, Mama Mia, ay unti-unti akong nai-in-love sa kanya. Lalo na kapag nagsusulat siya, lalo na kapag pinagsosolve ko siya ng mga problems at ako naman ay palihim na nakatitig lang sa maganda niyang muka. Halos kapag ginagawa ko yun, Mama Mia, iisa lang ang nasa isip ko. Sana akin ka na lang. Sana ako na lang ang mahalin mo. Sana ako ang lalaking muli mong pagbubuksan ng puso mo. Yun lang paulit-ulit, Mama Mia. Hindi ko na namamalaya na sobra na pala ang pagmamahal ko sa kanya. Sobra na pala ang nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas nga ang ilang araw at naging mga linggo ang mga ito. Doon, Mama Mia, unti-unti na rin akong tinutokso ng mga kaklase ko.
Simula kasi nung mag-tutor ako kay Janice ay nawalan na ako ng oras para sa iba kong mga clubs. Nawalan na rin ako ng oras para sa mga kaibigan ko. Halos lahat ng free time naming dalawa ni Janice ay magkasama kami sa library, o di kaya naman ay sa mall, o di kaya naman ay sa mga benches sa mga matatahimik na lugar ng aming paaralan. At doon kami nag-uusap at doon ko siya tinuturuan. Mama Mia, ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang magandang nangyayari sa aming dalawa. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang aming magandang pagtitinginan. Pero ang hindi ko alam ay maha-heartbroken pala ako sa kanya. Isang araw, Mama Mia, katatapos lang namin noon sa aming tutoring session nung bigla siyang may itinanong sa akin. Isang tanong na sadya naman talagang nagpasakit ng husto sa aking damdamin. Jay, pwede bang kuya na lang ang itawag ko sa'yo? Kuya ang itatawag mo sa akin? Halos 1 year lang yung age gap natin . Sadya lang talagang advance akong nag-aral kaya 2 taon ang pagitan natin sa pag-aaral. Sige na, kuya na lang itatawag ko sa'yo. Mama Mia, nung pangalawang pagkakataon niyang sinabi sa akin yon ay nasaktan ako. Para bang wala talaga akong pag-asa. Masakit palang maging ganon, Mama Mia. Masakit pala na tatawagin ka lang ng kuya ng babaeng lihim mong iniibig at minamahal. Akala ko nga noon ay mapi-friendzone niya ako pero mas ibang level pala. Another level of friendzone kasi ang kuya zone, Mama Mia. Naiiyak na ako noon dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman pero pilit ko pa ring itinatago ang feelings ko. Pilit ko pa ring itinatago ang disappointment ko sa pagiging kuya zone ko sa kanya. Kaya naman ngumiti na lang ako, isang pilit na ngiti. O sige nga, simula ngayon, bunsong kapatid na kita, payag na ako. Pero kahit ang totoo nun, Mama Mia, ay nasaktan ako. Kaya lang, nagulat ako, Mama Mia. Nung pagpayag ko ay parang kumunot ang noo niya. Para bang nadismaya siya sa pagpayag ko. Kaya nagulat talaga ako sa naging reaksyon niya. Para kaming nasa isang teleserye scene noon. Oh, bakit ganyan kalukot yung mukha mo? Akala ko ba gusto mo akong maging kuya? Bakit ayaw mo na? Wag na nga lang. Wag nang kuya itawag ko sa'yo. Bakit nga? Bakit ayaw mo na? Ulit ko sa mga tanong ko. Basta ayoko na. Alam mo, Janice, ang labo mo naman . Kanina lang, eager na eager ka nung sabihin mo sa akin na gusto mong kuya na lang ang itawag mo sa akin. Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Tahimik lamang siya at hindi ako tinitignan at inaayos na ang mga gamit sa bag niya. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pero pakiramdam ko nasasaktan ka sabi ko. Pero wala yang sakit sa sakit na nararamdaman ko. Alam mo anong mas masakit? Tanong ko. Akala ko hindi niya ako sasagutin pero bigla siyang nagsalita. Ano? Mas masakit na sinabi mo sa akin na gusto mong kuya lang ang itawag mo sa akin. Kasi mahal na kita Nahulog na ako sa'yo, Janice. Sorry pero minahal talaga kita kaya't nasaktan ako dahil pakiramdam ko. Hindi pa nga ako nag-umpisang manligaw ay kuya zone na ako kaagad. Mama Mia, biglang nagliwanag ang kanyang muka. Ewan ko ba sa babaeng to, bipolar ata? At dali-daling magpalit ng emosyon. Ano? Anong sabi mo? Ulit niya. Ano ka ba naman? Di ka naman nakikinig sa akin Ayoko na ngang ulitin. Sabi ko na nagkukunwaring nagdadabog. Mahal rin naman kita, Jay Kaya nga, ayoko ng kuya ang itawag ko sa'yo. Sinabi ko lang naman kanina na kuya ang itatawag ko sa'yo dahil gusto kong makita ang reaksyon mo. Gusto kong makita kung may gusto ka sa akin. Kaya lang, pumayag ka. Kaya hindi ko alam na may gusto ka rin pala sa akin. At nung pumayag ka, mas napagtanto kong gustong-gusto talaga kita dahil nasaktan akong pumayag ka na kuya ang itatawag ko sa'yo. At this point, Mama Mia,
ay marami pa siyang mga sinabi pero wala na akong maintindihan sa mga yon. Halos bumubula na ang dugo ko noon, hindi sa galit kundi sa sobrang init na aking nararamdaman. Ang dibdib ko naman, Mama Mia, ay parang may 10 kabayong nag-uunahan sa pagtakbo. Kinakabahan ako noon sa sobrang kilig. Mama Mia, sumabay pa talaga lahat ng emosyon ko noon. Feeling ko ay matatai ako sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Mahal mo pala ako. Bakit gusto mo akong tawaging kuya? Bakit gusto mo akong maging kuya? Ayaw mo ba na maging jowa ako? Tanong ko. Kasi Jay, pag naging jowa kita, baka ikaw ay mawala rin sa akin. Ayaw kitang mawala. Alam mo kasi kapag naging magjowa ang dalawang tao, pagkatapos ay naging magkaaway, pagkatapos ay naghiwalay, parang natatapos na rin ang relasyon at pinagsamahan nila. Ayokong mangyari yun. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Kahit sa maikling panahon na nagsama tayo, na nagkausap tayo, na nagkabanding tayo, pakiramdam ko hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Mama Mia! Napamura pa ako noon sa isip ko. Parang mas lalaki pa yatang magsalita sa akin si Janice. Parang mas may alam pa yata siya pagdating sa diskarte sa mga babae. At this point, Mama Mia, ay gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na, tayo na ba? Gusto kong sabihin sa kanya na mas mahal ko siya at mas ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Pero hindi ko nagawang sabihin yun dahil sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Yun po ang nangyari sa naging confession naming dalawa sa nararamdaman namin sa isa't isa. Lumipas ang ilang mga araw, Mama Mia, doon ko napagdesisyonan na manliligaw na ako kay Janice. Kaya niligawan ko talaga siya. At ilang araw lang din ang lumipas, mula nung kinilig ako ng todo sa kanya, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili ko na ito na ang umpisa ng love story naming dalawa. Pero iba si Janice, kakaibang babae siya. Dahil kahit na sinabi na niya sa akin na gusto niya ako at na mahal niya ako, ay hindi naman niya ako kaagad sinagot nung niligawan ko siya. Pinahirapan pa niya talaga ako ng husto. Bakit ba ganun kayong mga babae, Mama Mia? Mahilig kayong mantrip ng mga nararamdaman naming mga lalaki. Lumipas ang halos 6 na buwan ay tsaka pa lang niya naisip na sagutin ako. Mama Mia, ang saya-saya ko nun. Grabe ang kilig na naramdaman ko nun. Pakiramdam ko ay tumama ako sa jackpot sa loto nung binigay na niya sa akin ang matamis niyang oo. Like mula nung sagutin niya ako ay hindi na mapakali ang isip ko. Siya na lang lagi ang laman ng isipan ko. Pagkagising ko sa umaga, siya ang unang-una kong naiisip at unang-una kong tinitext. Bago ako matulog sa gabi ay siya ang lagi kong dinidaydream. Dinadasal ko na sana managinip ako ng maganda tungkol sa aming dalawa. Kahit pa nga during exam week, Mama Mia, ay nagchat-chat pa rin ako sa kanya at nagtitext. Tinatawagan ko pa rin siya. Siya po ang naging sentro ng buhay ko. Meron naman akong mga naging girlfriends dati, kaya lang iba talaga ang tama ako kay Janice. Kahit na may klase kaming pareho, Mama Mia, if alam ko na wala siyang lunch, ay bababa talaga ako tapos pupunta ako ng cafeteria namin at bibilhan ko siya ng lunch at ihahatid at i-deliver ko pa yun sa classroom nila. Like masasabi ko talaga, Mama Mia, na perfect kaming dalawa. Perfect kaming dalawa during good times. Sinisituate din namin, Mama Mia, na kahit na anong busy namin sa schoolworks ay nagde-date kami twice a week. Magchat-chat kami hanggang sa pareho na kaming makatulog. Paminsan-minsan ay nagtatawagan pa kami, Mama Mia, at hindi namin pinapatay yung tawag hanggat hindi nababat empty yung mga cellphone namin. Mama Mia, halos walang sablay yun. Walang sablay ang tawagan, ang text, at ang dates naming dalawa. Kahit na masyado kaming busy dahil nagpe-prepare na ako noon para sa thesis namin, ay wala talaga kaming palya. Oo, Mama Mia, kahit na mahirap naman ako, mahirap naman ang pamilya namin, ay ginagawan ko talaga ng paraan para maipakita ako kay Janice
na talagang mahal na mahal ko siya. Nag-iipon ako. Halos hindi na ako kumakain sa school, Mama Mia. At halos nagbibenta na rin ako ng mga projects at assignments sa mga kaklase ko para nang sa ganun ay makaipon ako ng pera. Kapag tuwing date namin ay hindi ko talaga siya pinapalabas kahit na piso mula sa bulsa niya. Kapag monthsary naman namin, Mama Mia, ay sinisigurado ko talaga na nagdi-date kami sa isang restaurant. Hindi man masyadong mamahalin yun, pero hindi fast food. Mas mahal pa rin. Mama Mia, lahat ng yun ay effort ko talaga para sa kanya. Kahit na mahirap kami. Hindi ko naman ikinakahiya sa kanya na mahirap kami. Kaya alam kong nakikita niya ang bawat pagsisikap ko, maibigay ko lang sa kanya ang the best na alam ko. Mas minahal ko rin siya, Mama Mia. Mas minahal ko siya dahil nung mga panahon na malungkot ako, nung mga panahon na down ako, nung mga panahon na hindi ko makita ang sarili ko ay hindi niya ako iniwanan. She stayed by my side during my bad days. Oo, Mama Mia, namatayan kasi kami. Namatay ang bunso naming kapatid dahil special child po ito. Alam naman namin na dahil sa dami ng sakit niya ay hindi siya magtatagal pero masyado pa ring masakit nung mawala siya sa amin. At sumunod na namatay ay ang papa ko. Kaya naman sunod-sunod na dagok yun sa pamilya namin. Pero kahit na hindi ko na nabibigyan noon ng pansin si Janice, kahit na hindi ko na napapakita sa kanya ang mga efforts na pinapakita ko nung una ay iniintindi niya ako. Iniintindi niya ang mga pinagdaanan ko. Sinuportahan niya ako hanggang sa makabangon ako, Mama Mia. Ang totoo niyan ay marami kaming mga bagay na pinag-aawayan dalawa. Kahit yung mga walang kwentang bagay ay pinag-aawayan pa rin namin. At aminado naman ako, Mama Mia. Aminado ako na marami akong maling nagawa sa relasyon namin. Isa na nga doon ang pagiging seloso ko. At isa pa, sa pangit kong pag-uugali, Mama Mia, ay ang hindi ko makontrol na temper ko. Madali po akong magalit. Pero kahit na ganun, ay iniintindi niya ako. At maging siya, Mama Mia, ay may mga pangit din namang ugali. Pero iniintindi ko rin siya kagaya ng pag-iintindi niya sa akin. Mama Mia, sinisigurado talaga namin na lahat ng away namin ay amin pong naaayos. Actually, kagaya ng ibang normal na mga mag-boyfriend at girlfriend, ilang beses na rin naming sinabi sa isa't isa na pagod na ako. Hiwalay na tayo. Tapos na tayo. Pero ilang sandali pang lumipas ay mag-uunahan naman kaming dalawa na magte-text o magsasabi ng I love you sa isa't isa. Ganun nga, para kaming mga baliw. Yes, Mama Mia. Sa tinagal-tagal naming dalawa ay naisip ko nga noon na siguro kami na nga ang nakatadhana. Siguro kami na talaga. Dahil sa 2 taon na relasyon namin ay siguradong-sigurado na ako sa feelings ko para sa kanya. At akala ko, ganun din siya sa akin. Mama Mia, nung mga panahon na selos ako sa kahit na sinong lalaking mapalapit sa kanya, ay lagi talaga kaming nag-aaway. Hanggang sa dumating ang anniversary namin. Sabi niya siya daw ang magpaplano ng lahat at siya daw ang bahala sa lahat. Akala ko ay kung anong sorpresa ang gagawin niya. Pero Mama Mia, pumara siya ng taxi pagkalabas namin sa classroom. Pagkalabas namin sa campus ay siyang pumara ng taxi. Sinabi niya sa taxi driver kung saan kami pupunta. Gulat na gulat ako dahil alam na alam ko ang lugar na yon. Oo, Mama Mia, hindi naman ako magpapaka-inosente pa. Nakapunta na ako sa mga lugar na yon, lalo na nung may girlfriend pa ako. Isang motel po ang pinasukan namin. Nung makapasok na kami sa loob at nag-aantay na lang kaming i-entertain ng receptionist dahil meron pa itong ibang kausap, ay tinanong ko siya kung bakit kami nandoon. Dito ko papatunayan sa iyo na wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ipagselos dahil ikaw lang at wala ng iba, sabi niya. Kahit na alam kong hindi ko naman talaga yun iniisip tungkol sa aming dalawa dahil mahal na mahal ko si Janice, Mama Mia, ay nirerespeto ko naman siya. Kahit kailan ay hindi ako nag-aya sa kanya na mag-sex kaming dalawa. Pero eto siya pa talaga ang nagdala sa akin sa lugar na to.
At nung kami ng dalawa ang kausapin ng receptionist, ay agad siyang nagbayad. Pinigilan ko pa siya dahil gusto ko ay ako ang magbayad pero sabi niya sa kanya daw lahat ngayon dahil tuwing monthsary namin na buwan-buwan talaga naming sineselebrate ay ako naman daw ang laging taya. Nung makapasok na kami sa loob ng kwarto ay agad niya akong hinalikan. Sigurado ka ba talaga dito? Tanong ko. Oo naman. Bakit ayaw mo ba? Balik niyang tanong sa akin. Kaya naman hindi na ako nag-atubili. Hinalikan ko na siya. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Halik na punong-puno ng pagpapadama ng pag-ibig. At nung naghubad na nga siya, Mama Mia, sabi ko sa sarili ko ay wala na itong atrasan pa. Sabi ko sa sarili ko, eto na nga, ibibigay na niya sa akin ang kanyang buong-buong pagtitiwala. Ilang beses naming pinagsaluhan ang pag-ibig naming dalawa sa loob ng motel room na yun, Mama Mia. At doon ay naisip at napagtanto ko na mahal ako ni Janice kaya wala akong dapat na ipangamba. Inumpisahan ko na ring baguhin ang sarili ko. Inumpisahan ko na ring bawasan ang pagiging seloso ko. Lalo pa at halos linggo-linggo naman kung magniig kaming dalawa. Kaya ang buong akala ko talaga, Mama Mia, ay pareho ng lalim ng pagmamahal na meron kami ni Janice sa isa't isa. Pero dyan pala ako nagkamali. Yun pala ang pinakamalaking pagkakamali ko. June, Mama Mia, of 2021, hindi ko alam. Bigla namang nagbalik sa buhay niya ang walang hiya niyang ex. Ang lalaking ilang beses nang niloko si Janice. Ang lalaking ilang beses na siyang pinagpalit sa iba. Ang lalaking ilang beses nang nag-cheat sa kanya. Mama Mia, nung panahon na yon ay medyo maluwag na ang restriction sa COVID dahil pa-end na ng year 2021 noon. Nagkausap sila nung mga high school friends niya na magkaroon ng konting gathering. Munti lang dahil yung mga kaibigan lang nila. Mama Mia, alam ko na pareho sila ng group of friends nung high school ni Janice at ang ex niya. Pero dahil nga kampante na ako, kasi nga umabot na kami ng mahigit 2 taon, ay naisip ko noon, Mama Mia, na siguro ay panahon na. Panahon na para pagkatiwalaan ko siya. Siguro ako naman talaga na ang mahal niya at siguro naka-move on na siya. Naging overconfident ako ng mga time na yon dahil ayoko namang isipin niya, Mama Mia, na pinagbabawalan ko siya. Ayoko namang isipin ni Janice na wala akong tiwala sa kanya. Ayokong isipin niya na insecure ako. Dahil ang sabi nga ng ate ko, kapag daw insecure ang isang tao ay mas lalo lang daw na nawawala ng gana sa kanya ang taong minamahal niya. Kaya nagpakatatag ako. Pinayagan ko siyang pumunta doon sa kanilang mini reunion kahit alam ko ang posibilidad na baka nandun ang ex-boyfriend niya. And that was the biggest mistake of my life. Mama Mia, ang hindi ko alam ay ang pagkikita pala nilang muli ay ang sisira sa kung anumang magandang relasyon na meron kaming dalawa ni Janice. Ang hindi ko alam ay nung nagkita sila ay naramdaman pa rin pala niya ang kanyang pagmamahal para sa kanyang ex. Na all this time, akala niya ay nakamove on na siya. Pero all this time ay nandun pa rin pala sa puso niya ang kanyang walang hiyang ex. Nagtatago lamang. Mama Mia, kinabukasan matapos ang kanilang mini reunion ay nagkita kaming dalawa. Wala namang nagbago, pareho pa rin naman siya. Niyayakap pa rin niya ako, nilalambing. At nung tinanong ko nga siya kung anong nangyari dun sa kanilang mini reunion, ay sinabi naman niya sa akin ang lahat. Sabi niya ay nagpunta daw sila sa isang magandang park. Paano kayo nakapunta dun? May sasakyan kasi yung iba naming kaklase. Sinabi din niya, Mama Mia, na nagkatabi pala silang dalawa ng kanyang ex sa sasakyan. At first, Mama Mia, ay wala lang sa akin nung sinabi niyang magkatabi silang dalawa. Pero habang nagkukwento siya, ay talagang lumilipad ang isip ko. Pinipilit ko na wag mag-overthink. Pinipilit ko na wag mag-isip ng masama, pero hindi ko talaga kaya. Nag-isip pa rin ako ng hindi maganda, Mama Mia.
Then I started to wonder. Kaya naman kahit kwento pa siya ng kwento ay pinutol ko ang kwento niya. Tinanong ko siya, bakit ka tumabi sa kanya? Uy, ang layo ko na sa kwento ko ha. Nandyan ka pa pala, naiwan ka pa pala dyan. Sabi niya ng may pagbibiro. Bakit ka nga tumabi sa kanya? Tanong ko, napilit pinapakalma ang boses ko. Siya naman ang tumabi sa akin eh, sabi niya. And you let him? Tanong ko ulit. Hindi na ako nakapalag dahil nung tumabi siya sa akin ay bigla nang pinaandar ng kaklase namin yung sasakyan. What if sumama ako dun sa inyo? What if nandun ako? For sure, bababa ka doon, di ba? For sure, hindi ka tatabi sa kanya dahil nandun ako. Bakit hindi mo yun magawa kapag wala ako? Sabi ko. Mama Mia, bigla siyang nagalit. Nag-snap agad siya. Tumaas ang boses niya. Ano bang gusto mong palabasin? Ano bang gusto mong sabihin, ha? Tanong ko. Wala naman, tanong niya. Wala naman, nagtatanong lang ako eh. Bakit ka biglang nagagalit dyan? Guilty ka ba? Tanong ko dahil hindi ko na rin napigilan noon ang inis na nararamdaman ko. Ano ba yung sinasabi mo, Jay? Ano bang guilty? Hindi ako guilty, no? Ikaw ang dumi-dumi talaga ng isip mo. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba insecure ka pa rin? Sabi niya sa akin. Para akong sinampal ng 2 beses nung sinabi niyang insecure ako. Kaya naman, Mama Mia, pinilit kong pakalmahin ang sitwasyon. Sabi ko, biro lang yun. Hanggang sa sinuyo ko na nga siya para hindi na siya magalit pa. At nung okay na kaming 2, Mama Mia, ay pinilit kong wag ipahalata sa kanya na meron pa rin akong pagdududa, na meron pa rin akong inis na nararamdaman sa puso ko. Pinilit kong wag ipahalata sa kanya na galit ako, na ayaw ko sa mga naririnig ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, dito Mama Mia, unti-unti na akong nakakaramdam na para bang may nagbabago na sa pakikitungo sa akin ni Janice. Kung dati ay excited siya lagi kapag magkatawagan kami, ngayon ay parang hindi na. O ano, bakit ka napatawag? Yan na ang mga sagot niya. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi ba't lagi naman tayong magkatawagang 2? Sabi ko. Alam mo, may review ka pa pala, hindi ba? Mag-e-exam pa kayo eh. Kailangan mong pumasa sa board, sabi mo. Kaya pwedeng wag muna tayong masyadong clingy sa isa't isa. Ako din, napipressure din ako sa mga subjects ko ngayon, sabi naman niya. Kahit na may pagdududa na noon sa isip ko ay pilit kong winawaglit yon. Pilit kong sinasabihan ang sarili ko na talagang gusto lang niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. At maganda din naman yun para makapag-focus ako sa board exam review ko. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga linggo hanggang sa naging 4 na buwan yun. Isang araw ay tinawagan ako ni Janice. Hindi pa naman yun schedule ng date namin pero sabi niya magkita daw kaming 2. Mama Mia, ewan ko ba pero kinabahan ako nung sabihin niya sa akin yon. Bakit kami magkikita? Anong meron? Tanong ko sa sarili ko. Nagpalusot pa ako noon na busy ako dahil gusto kong i-delay kung ano man ang sasabihin niya. Gusto kong pag-isipan muna niya ng mabuti. Kaya lang ang sabi niya ay kailangan niya raw talaga akong makausap. At nung nagkita na kami sa isang medyo hindi mataong restaurant, ay kumain muna kami. Pagkatapos naming kumain ay naglakad-lakad kami sa malapit na parke doon. Jay, pasimula niya. Eto na, kinakabahan na talaga ako. Jay, patawarin mo ko ha. Patawarin mo ko. Bakit kita patatawarin? Ano bang kasalanan mo sa akin? Sabi ko. Jay, pinilit ko naman eh. Pinilit ko namang iwaglit. Pinilit ko namang i-focus ang atensyon ko sa'yo. Pero hindi talaga eh. Mahal ko pa rin siya. Andito pa rin siya sa puso ko. Andito pa rin siya sa dibdib ko. Mama Mia, doon ay unti-unti nang pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Buti na lang talaga at medyo madilim na nung panahon na yun, kaya hindi nakikita ng mga nakakasalubong namin ang mga luhang pumapatak sa aking mga mata. Bakit?
Masaya naman tayong dalawa, Janice, di ba? Masaya naman tayong dalawa sa relasyon natin. Oo, Jay. Masaya naman ako sa'yo pero mas masaya ako sa kanya eh. Mahinang-mahina ang boses niya habang sinasabi niya sa akin na mas masaya siya sa piling ng ex niya. Doon, Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan pang mapahagulgol. Yung iyak na sobra-sobra. Yung iyak ko noon, Mama Mia, ay hindi lang dahil mahal pa niya yung ex niya. Yung iyak ko noon ay dahil alam ko, Mama Mia, na anumang sandali ay iiwanan na niya ako doon. Na anumang sandali ay bibitawan na niya ang kung anumang meron sa aming dalawa. Na anumang sandali ay iiwanan na niya ako. Mama Mia, yun talaga ang plano niya. Ang makipaghiwalay sa akin. Umuwi siya sa kanila at ako naman ay umuwi sa amin. Napakagrabe ang iyak ko noon. Halos 3 beses akong nagpalit ng punda ng unan ko dahil basang-basa na ito sa kakaiyak ko. Halos hindi na rin ako makahinga sa ilong ko, Mama Mia, dahil sa sipon. Kasi nga sobrang pag-iyak ko nun. Mahal na mahal ko si Janice. Hindi ko kakayanin kung mawala siya sa akin, pero bakit ganon? Bakit nawala na lang siya sa akin ng biglaan? Pagkatapos ng gabing yun ay nagdesisyon ako. Nagdesisyon ako na ipaglalaban ko ang relasyon naming dalawa. Ipaglalaban ko ang nararamdaman ko sa kanya, Mama Mia. Kaya naman, tinawagan ko siya. Nung una ay hindi niya ako sinasagot. Pero nung sinagot na niya ako, ang sabi ko ay magkita kaming dalawa. Hindi na tayo dapat nagkikita pa, Jay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, please. Sabi niya. Please naman, Janice, so, kahit sa huling pagkakataon. Kahit sa huling pagkakataon, pakinggan mo ko. Kahit sa huling pagkakataon, kausapin mo ko. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, doon. Pinuntahan ko siya sa klase nila. At nung matapos ang klase niya, ay sumakay kami ng taxi. Nag-check-in kami sa isang motel, hindi para may mangyari sa amin, kundi para makapag-usap ng maayos. At doon sa loob ng motel na yon, Mama Mia, lumuhod ako sa harapan niya. Lumuhod akong umiiyak at nagmamakaawa. Oo, tawagin niyo na akong tanga. Tawagin niyo na akong martir. Pero di ba sabi nga ni Vice Ganda, wala namang genius, wala namang matalino at wala namang logic pagdating sa pag-ibig. Dahil kapag umibig ka talaga, kahit gaano ka pa katalino, ay nagiging tanga ka rin. At yun ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Hindi bali nang magmukhang kawawa, hindi bali nang magmukhang tanga, hindi bali nang magmukhang walang dignidad sa sarili. Basta wag lang niya akong iiwanan. Mama Mia, hanggang sa pumayag siya. Pumayag siya na wag kaming maghiwalay. Pumayag siya na hindi niya ako iiwan. Matapos ang halos 3 oras kong pagluhod sa harapan niya, she chose me. She chose me, Mama Mia. Nag-promise siya sa akin na pipilitin niya ang sarili niyang ako lang ang mahalin niya. Nag-promise siya sa akin, Mama Mia, na pipilitin niya ang sarili niyang huwag mawala ang pagmamahalan naming dalawa. Nag-promise din naman ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako ng lubos-lubos. Nag-promise ako sa kanya na hindi ako susuko. Mama Mia, ginawa ko ang lahat. Lahat-lahat ng alam ko. Lahat-lahat ng pwede kong gawin, mapanatili lang siya sa piling ko. Pero habang magkasama kami, habang nakikita ko siya, habang hinahawakan ko siya, habang hinahalikan ko siya, habang may nangyayari sa aming dalawa, ewan ko ba, pero nararamdaman ko talaga na hindi siya masaya. Nararamdaman ko talaga, Mama Mia, na hindi siya happy sa akin. Na talagang napipilitan lang siya dahil naaawa siya sa akin. Pero kahit na nararamdaman ko na yun, ay pilit ko pa rin yung winawaglit sa isipan ko. Pilit ko pa rin yung binabaliwala. Inisip ko na lang noon na pasasaan ba't sa katagalan ay tututunan niya rin akong mahalin kapag nakita niyang ako ang laging nandyan para sa kanya.
Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay hindi na rin ako nagiging masaya kahit kasama ko pa siya. Napagtanto ko at napag-isip-isip ko, Mama Mia, na mas magiging masaya pala ako kapag nakikita kong masaya ang mahal ko. Kapag nakikita kong masaya si Janice, mas magiging masaya pala ako doon kahit na hindi na ako ang kasama niya. Kahit hindi na ako ang kaligayahan niya. Kahit hindi na ako ang minamahal niya. So kahit masakit, Mama Mia, kahit mahirap, kahit na hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang buhay ko ulit nang wala siya, nilet go ko pa rin siya. Nilet go ko siya dahil gusto ko siyang maging masaya. Nilet go ko siya, Mama Mia, dahil gusto ko siyang maging maligaya. Gusto ko siyang malayang magmahal. Mama Mia, pagkatapos ko siyang hiwalayan, ay blinak ko siya sa Facebook, in-unfriend ko siya at dinilit ko ang number niya. Lahat ng pwede kong gawin para makapag-move on ako sa kanya ay ginawa ko. Mama Mia, year 2022 nung maghiwalay kaming dalawa. 2 taon na ang lumipas. 2 mahabang taon. Oo, medyo okay na ako. Oo, medyo nakakangiti na ako sa harapan ng ibang tao. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, ay masakit pa rin. Hanggang ngayon ay may mga oras pa rin na hindi ako nakakatulog. May mga gabi pa rin na hindi ako dinadalaw ng antok. Halos mag-aalas 3 na ng umaga akong nakakatulog dahil sa sobrang iyak at pag-overthink. Mama Mia, kahit na may maganda na akong trabaho, kahit na maayos na ang buhay ko financially, kahit na pwede naman na akong mag-girlfriend at meron namang nagkakagusto sa akin sa opisina, ay hindi ko pa rin talaga magawa yun. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa puso ko. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nale-let go. To Janice, sana masaya ka. Wala na akong balita pa tungkol sa'yo o kung nagkatuluyan man kayo ng ex mo. Pero, isa lang ang masasabi ko. Kahit na anong mangyari, kahit saan ako mapunta, I will always truly and deeply love you. At pinalaya kita dahil alam kong dun ka magiging masaya. Pinalaya kita dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra-sobra. Ikaw lang ang babaeng iniyakan ko ng ganito katagal. Ikaw lang ang babaeng iniyakan ko ng mahigit 2 taon. Pero kahit na ganun, alam ko naman na kung nagkatuluyan man kayong dalawa ay masayang masaya ka ngayon. Kaya hindi na kita aabalahin pa. Hindi na rin kita hahanapin pa at hindi na rin ako makikibalita pa ng tungkol sa inyong dalawa. Rerespetuhin kita. So Janice, ngayon, sana ang hinihiling ko ay nasa piling ka na at nakauwi ka na sa taong tunay mong minamahal. At sana minamahal ka rin niya ng totoo. I hope na hindi na niya uulitin pa ang pananakit niya sa'yo. I hope na hindi na siya manluloko sa'yo. I hope na alam na niya kung gaano siya kaswerte dahil ikaw ang nagmamahal sa kanya. Sana, kung naririnig mo man ang kwento kong ito, ang kwento nating ito, sana ipagdasal mo rin ako, Janice. Sana ipagdasal mo rin ako na tuluyan ko ng matanggap na wala ka na sa puso at buhay ko. Sana ipagdasal mo rin ako na tuluyan ko ng matanggap na hindi talaga siguro tayo itinadhana para sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Mama Mia, sana nga ay narinig niya ang lahat ng mga sinabi ko ngayon. Dahil hanggang ngayon ay nakablock pa rin siya sa lahat ng social media accounts ko. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak na magkibalita pa. Hanggang dito na lang po ako, Mama Mia. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng panahon para nitong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat. Jay. Jay, napakadakila ng iyong pagmamahal. Totoong ang pagmamahal ay pagpapalaya, pagpaparaya. Pero totoo din ang pagmamahal
ay ang hindi pagbitaw. Pero kung ano ang dapat mong gawin ay nakasalalay sa kung ano ba ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Sa kung ano ba ang makakabuti sa inyong dalawa. Oo, love is holding on. Love is fighting for. Pero yun lang kapag pareho kayong lumalaban. Yun lang kapag pareho pa kayo ng nararamdaman. Yun lang kapag pareho nyo pang nilalaban na maging masaya sa piling ng isa't isa. Pero kapag isa sa inyo ay hindi na masaya, kapag isa sa inyo ay hindi na nagmamahal, ang pinakadakilang bagay na magagawa ng taong totoong nagmamahal ay bigyan ng laya at minamahal niya. Bigyan ito ng laya na mahanap ang tunay nitong kaligayahan. At dahil dyan, dahil sa ginawa mo, Jay, saludong-saludo kami sa'yo. At sa'yo na nakikinig ngayon, sana'y na-let go mo na rin lahat ng sakit na nararamdaman mo. Sana'y ma-let go mo na rin yung taong nananakit sa'yo at yung taong hindi naman masaya sa piling mo. Char. Anyways, wag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to. Wag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload. At syempre, mag-share na rin ng sarili nyong kwento kung meron man. Oo, i-share nyo yan. Message lamang po kayo, email lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Please panoorin nyo rin yung iba nating mga kwento dahil ang dami-dami na nating nai-upload dito na mga kwento sa ating channel. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Have a wonderful day at maligayang araw at pagmamahalan po sa inyong lahat.